Pahapon na po mga pare ko at ito magre-repair pa po tayo ng ating electric Inco grass cutter upang matapos po yung ating trabaho. At ang nangyari po dito is bigla na lang pong huminto. Pag ganun po nangyari sa mga electric grass cutter nyo, mapa 220 man po yan or mapa 12 volts, ay ito lang po ang posibleng sira dyan. Ang gagawin po natin is tatanggalin po lahat natin ng tornilyo upang ma-access po natin ang loob. Natanggal po natin lahat ng screw. Ito, pwede na po natin itong biyakin. At ito po yung kanyang motor. Dito sa likod ay pwede na rin. At ito po yung ating switch. Ito po, nakita na po natin loob ditong ating grass cutter. At ganito lang po yung principle kung bakit po siya gumagana. At ang una po dyan, syempre isasaksak po natin ito sa ating kuryente. At yung kuryente po is padaloy na po dito. Dadaloy po doon sa ating switch. Kaya pag may problema po itong ating switch at walang contact, ayan, putol na po at hindi na po makakatuloy sa ating motor. Kung goods naman po yung ating switch, dire-diretso pong dadalo yung kuryente dito sa ating motor sa kanyang winding, at kung matino pa rin po yung palabas hanggang dito sa pinakakabila is aandar po itong ating motor. Pero pag may putol pong isa dyan at hindi po makompleto yung loop ng kuryente, ay siguradong hindi po aandar itong ating grass cutter. So ang kaya alamin po natin kung nasaan po yung putol upang mapagdugtong po natin gamit po itong multimeter o kaya naman po ay test light. So unahin muna po natin doon sa switch. Ilagay po natin sa continuity itong ating multimeter at dapat po yan, may tutunog pag ito po ay hindi putol. At dito sa ating switch, ayun, tumunog. Wala pong putol itong ating wire hanggang dito sa ating switch. At pag nilagay naman po natin siya sa dulo, ayan, at pinindot po natin itong ating switch, dapat po ay tutunog to. Positive mga pare ko, tumunog. Ibig sabihin ay wala pong problema itong ating switch. So diretso natin yan doon po sa ating motor. Ito po yung kadugtong yan, kaya pag pinindot ko po itong switch, dapat tutunog po to. Positive mga pare ko, wala pong putol dito. And then dito naman po sa kabila. Dito naman po sa kabila, kasi dumana po siya ng winding, dapat po tutunog to. Pag hindi po tutunog, ayan, may problema na po tayo sa winding o kaya naman sa pinagmulan ng kanyang winding. At ito, ayun mga pare ko, wala pong tunog. Ibig sabihin yan ay posible may problema po tayo sa winding. Para sa counter check po natin, nagtarin po natin itong ating saksakan at itapat po natin dito. Pag ito po tumunog, ayan, naandito lang po ang problema sa ating motor. Positive mga pare ko, at ang problema po natin ay naandito lang sa ating motor at hopefully po ay hindi sa winding kundi dito lang sa ating terminal. Ito mga pare ko, nakakita ko na po kung saan ang putol at ito, sunog po siya oh. Tingnan natin, tanggalin po natin itong kanyang saksakan at ayun, positive mga pare ko. Ito po ang ating problema at naputol po ito. Nangyari po talaga to pag nahihirapan po itong ating grass cutter at tumataas po yung kanyang amperahe. Ang hindi lang po acceptable dito is wala pong built-in fuse itong ating grass cutter. So ang gagawin po natin dito, ihingangan lang po natin to, ikukunik po natin to at titingnan po natin kung saan po tayo makapaglagay ng fuse o kaya naman po is gagamit po tayo ng extension na meron na siyang built-in fuse. Pagdudugtongin na po natin yung ating naputol na wire dito sa kanyang terminal gamit po itong ating panghinang. Positive mga pare ko, meron na po tayong resistance at meron na po tayong, ibig sabihin po niyan is okay na po itong ating motor at pwede na po natin itong i-assemble. Nakompleto na po natin assemblin itong ating grass cutter at nilagyan na rin po pala natin siya ng fuse dito sa pinakasaksakan niya. So dinagdag po natin to at nilagyan po natin siya ng 3 amps fuse at base po yan sa ating kalkulasyon. At ito, safe na pong gamitin itong ating grass cutter
At syempre hindi po tayo tatatapos kung hindi po natin siya titestingin. So mga pare ko, at pwede na po natin gamitin ito bukas.